Isang mapagpalang araw po ng linggo, September 14 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero before that, please, huwag mo munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, ay meron pa rin tayong low pressure area na minomonitor. Ito po yung nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. At nandito po siya sa coastal water po ng Mapanas, Northern Samar. Kung mapapansin nyo, halos dikit na ito o maglalandfall na sa ating Philippine landmass bilang isang ganap na low chance na low pressure area, no? Ito ay mahina lamang, no? Merong 35 kilometers per hour na lakas ng hangin. So, dalawang senaryo ang ating tinitignan dito. Possible ito ay malusaw habang tinatawid niya ang Eastern Visayas, mga kaibigan, ilang bahagi ng Bicol region at papalabas ng west, no? O kandurang bahagi ng ating bansa. Yung isa naman, posibleng malusaw siya at magiging low pressure area ulit dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So, dalawang senaryo yan. So, balikan natin yan. Meron ho kasi tayo ditong forecast weather conditions. Yung mga lugar na apektado ng low pressure area, easterlies at mga localized thunderstorm. Sa area ho ng Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, kasama ho ang ilang bahagi ng Bicol region, Northern Mindanao, Caraga, at Zamboanga del Norte. Ang weather condition po dyan sa mga lugar na yan ay cloudy skies pa rin, no? With scattered rains and thunderstorms dahil po sa low pressure area. So yung trap or extension ng LPA ang nakakaapekto dyan sa mga lugar na aking binanggit. So 35 kilometers per hour ang lakas ng hangin, hindi naman kalakasan, pero maging handa pa rin sa mga posibilidad na pwedeng mangyari at mga pagbabago. So possible impact pa rin sa mga lugar na aking binanggit ay pagbabaha ho sa mababang lugar at landslide doon sa matataas or sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi ho ng Luzon ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin yun sa easterlies. Ang easterlies ho ay itong mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Napapansin nyo naman, maalinsangan ng hangin, medyo mainit talaga. Yun ang epekto ng easterlies. Malaki ang kaibahan sa habagat or southwest monsoon. Ang ilang bahagi din ng Mindanao ay maapektuhan ngayon ng trap ng low pressure area o yung extension ng hangin ng LPA at matuloy na makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. Tulad niyan mga kaibigan, mga kababayan, etong low pressure area na yan, possible na maging banta bilang isang bagyo. At ang bagyo na mabubuo mga kaibigan na panibago ay tatawagin po nating bagyong Marisol sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So may mga kababayan tayo nangungulit nagtatanong, malakas daw ba yung magiging susunod na bagyo o yung mabubuong bagyong Marisol? Sa ngayon mga kaibigan, mga kababayan ko, ang banta nitong bagyong Marisol, hindi natin nakikitaan ng potensyal na magiging malakas. Pag sinabi natin malakas, sa category ng typhoon or super typhoon category. Wala siya sa category na yun dahil po halos ilang araw din siya o isang buong araw siya. Consistent po siya sa pagiging low chance na maging isang ganap na tropical depression. Kapag ganyan ang sitwasyon ng isang LPA, mahina yan o hindi yan magkakaroon ng chance na lumakas. Pero kapag ang isang low pressure area, pansinin nyo, from low chance, nagiging medium chance agad, nagiging high chance or red warning signal, at nagiging isang ganap na tropical depression. Yung mabilis na pagbabago o yung nag-intensifies yung kanyang pagkilos or paggalaw, mabilisan. So ngayon din, may nagtatanong sa atin, wala na bang habagat? Sa ngayon ho, ay naka-monsoon break tayo. Ano ba monsoon break? Ang monsoon break ay yung pansamantalang pagkawala ng habagat or paghina. Ang habagat or southwest monsoon na sa kanlurang bahagi ng ating bansa, nandiyan pa rin siya. Hindi pa siya actually nawawala, nandiyan lang yan. Ayan ay babalik or biglang lalakas kapag mayroon pong bagyo na nabuo dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya nga may senaryo tayong tinitignan dito sa LPA na yan, kapag yan ay nakatawid ng Eastern Visayas, Bicol region, lumabas dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa at naging isang ganap na bagyo o bagyong Marisol, no? Yan yung susunod kasi na bagyo, ay doon palang lalakas or biglang babalik ang epekto ng habagat or southwest monsoon. Pero kapag ito namang easterly ay mas lumakas ngayong araw po ng linggo, no? Ay malaki din ang tsansa na malusaw o lusawin niya po, no? Etong low pressure area. Ang easterlies, para sa mga hindi nakakaalam, yan yung tagalusaw
ng mga LPA, no? Dahil yung mainit na pressure ng kanyang hangin or maalinsangang hangin niya, yan ang pumapatay sa mga LPA. Pero iba naman din, may sariling epekto ang easterlies, no? Maalinsangang panahon sa umaga, tanghali, pagdating sa hapon, yan bubugso ang mga pag-uulan, dulot po yan ng easterlies. So kaibigan kabayan, na yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Muli ako ay nagpapasalamat, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.